Hi guys, Admin Rich po ito. Explain lang natin mga kaibigan ng kaunti, no? In layman's term, atong kung bakit po kailangan ng UNCLOS or itong United Nations Convention on the Law of the Sea. Kung bakit nagkaroon ito. Kasi mga kaibigan, alam naman natin lahat na ang karagatan po ay gawa ng Diyos para sa mga tao, no? Para mapakinabangan natin. Wala pong nagmamayari ng karagatan. Wala po. Kahit sinong tao, mayaman ka man, mahirap, hindi ka pwedeng magmayari niyan. Dahil ang karagatan po ay sa Panginoon yan. Yan ay binigay niya sa atin para pagyamanin at para mapakinabangan natin. So, bakit po kailangan may UNCLOS? Kasi alam naman natin na maraming mga bansa, mga greedy, no? So, kung meron pong batas sa kalawakan, no? Merong batas sa kalupaan, kailangan din ng batas sa karagatan para nang sa ganon, hindi magkagulo at meron pong order, no? So, dito po, itong UNCLOS na tinatawag or United Nations Convention on the Law of the Sea, hindi lang po ito nangyari noong 1982, kundi matagal na po ito. Meron pong UNCLOS 1, UNCLOS 2, at UNCLOS 3. At itong ikikwento ko sa inyo ngayon ay itong UNCLOS na pinirmahan noong December 10, 1982, no, sa Jamaica. At ito mga kaibigan ay naging effective noong November 16, 1994. At ito ay nagkaroon na ng 60 ratifications. At 157 countries ang signatories nito. Kasama na rin ang China, mga kaibigan. So, eto mga kaibigan, ito ay isinulat sa Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. No? So, bakit kailangan ng UNCLOS? Kasi mga kaibigan, maraming mga bansa na medyo greedy. Pero first time in the history of mankind na nakarinig tayo ng isang bansa na halos inaangkin ang buong karagatan. Gamit ang kanilang 11-9, no? South China Sea daw. Dati mga kaibigan, ang tawag dyan ay South Sea, pero later on, tinawag ng South China Sea. So, ibig sabihin mga kaibigan, kung aangkinin nila ang South China Sea dahil lang sa pangalan, pwede na rin palang angkinin ng Indian, na ang Indian Sea. Diba? Oh, merong Indian Sea, diba? Oh, napakalaki din yan at napakayaman. So, pwede na rin pala lang angkinin yan. Diyan mga kaibigan, pumapasok ang UNCLOS. Kaya nga meron tayong batas sa karagatan para ang mga tao ay hindi maging greedy at alam nila kung saan sila lulugar. Ganito kasi yan mga kaibigan. Ito nga tinatawag na 200 nautical miles, no? Mga kaibigan, ang bawat country, meron tayong tinatawag na baseline, no? Or ang ibig sabihin niyan ay low water mark, no? Baseline. At dyan sa baseline ng mga kaibigan, andyan yung ating internal waters na tinatawag. And then, magmula dyan sa baseline na yan, mga kaibigan, magbibilang ka ngayon ng 200 nautical miles, no? At sa loob ng 200 nautical miles na yan, mga kaibigan, tinatawag yan na international waters. Outside territorial sea, no? So, international waters yan, mga kaibigan. Outside territorial sea. Ang ibig sabihin yan po ay international. The word itself, international sea. Pwede po dyan mag-navigate ang kahit anong barko, no? Ng iba-ibang bansa. Meron dyan tinatawag na freedom of navigation, mga kaibigan. Although yan ay under our exclusive economic zone, pero hindi natin pwedeng pagbawalan yung mga barko na mangangalakal, na pupunta sila sa iba-ibang mga pantalan, no, para mangalakal. Hindi natin sila pwedeng pagbawalan kasi international water yan, no, outside our territory. Pero ang meron pong malinaw na malinaw, no, sa UNCLOS, ang may malinaw na karapatan dyan, no, tinatawag na sovereign rights or soberanya ay walang iba kundi tayo. Kasi under yan ng ating exclusive economic zone or EEZ. So tayo po ang may karapatan dyan mag-explore, tayo po ang may karapatan dyan mag-dig ng oil, kung ano man yung makukuha natin dyan ng mga natural resources. At meron din tayong karapatan na magradyo-radyo. Halimbawa, may mga pumuntang mga barko dyan. Raradyohan natin. Anong ginagawa nyo dito? What are you doing here? What is your purpose? Saka sila naman sasagot sila kung ano yung purpose nila. Pero hindi natin sila pwedeng pagbawalan kasi meron dyan tinatawag na freedom of navigation. Kasi international water, yan mga kaibigan. Pero yan nga lang ay within our exclusive economic zone. So tayo ang meron diyang sovereign rights. Hindi po yan teritoryo, kundi sovereign rights po ang ating karapatan diyan, no? Karapatan natin. Hindi po yan teritoryo, no? Kasi hindi naman po yan isla, no? Yan po ay rock formation, no? Kaya yan ang dahilan kung bakit merong UNCLOS para ang lahat ng bansa ay alam nila kung paano
sila kikilos at saan sila lulugar, no? Para walang magkagulo. Kasi alam naman natin na kung walang batas, kung walang rule of law, magkakagulo talaga. Kaya ito yung nangyayari ngayon mga kaibigan na nagkakaroon ng tension dito sa West Philippine Sea na tinatawag nila na South China Sea kasi nga hindi sumusunod ang China. Inaangkin nila ang buong South China Sea na yan nasa kanila daw gamit ang kanilang 11-9. Nasa loob ng South China Sea na yan mga kaibigan, nandyan yung ating mga exclusive economic zone na andyan yung Ayungin Shoal, andyan yung Bajo de Masinloc na since noon pa mga kaibigan, panahon pa ng mga Kastila, sa lumang map mga kaibigan doon sa Velarde map mga kaibigan, nandyan na yung West Philippine Sea na yan. Kaso iba nga lang ang tawag, hindi pa West Philippine Sea. Kaya atin talaga yan mga kaibigan. At kaya nga kahit anong gawin ng China, ang kaya na lang nilang gawin ay pambubuli kasi hindi naman sila kakatigan ng UN kasi meron nga tayong UNCLOS na tinatawag, United Nations on the Law of the Sea, na sinasabi na bawat bansa ay merong tinatawag na baseline. Magmula sa iyong baseline, magbibilang ka ngayon ng 200 nautical miles at yan ang iyong exclusive economic zone at hindi yan pwedeng angkinin. Kapag inangkin nila ito mga kaibigan, so mawawala na ang ating 200 nautical miles at the same time mahihirapan yung mga bansa sa buong mundo kasi wala ng freedom of navigation kasi ang China, yan ay babakura na nila at gagawa na sila ng kung ano-ano mga structure dyan at pipigilan na nila at iharas ang kung sino man ang pupunta dyan. Yan ang mangyari dyan mga kaibigan. Na kung titingnan natin, hindi naman sa kanila yan eh. Wala namang may-ari ng dagat mga kaibigan. Ang dagat, ang gumawa niyan ay Diyos. The fact na hindi sila naniniwala sa Diyos pagkatapos eto sila, inaangkin nila ang dagat. walang nagmamay-ari ng karagatan mga kaibigan. Ang karagatan ay gawa ng Diyos at wala ni sino mang bansa ang nagmamay-ari ng karagatan. Huh? So, yun lang alam na mga kaibigan meron tayong tinatawag na baseline, no? Baseline na tinatawag and then yung international waters, no? Yung 200 nautical miles, no? Yung sa 200 nautical miles na yan, mga kaibigan, yan ay international waters. Pero, ang may karapatan talaga dyan, mga kaibigan, ay tayo. Dahil, under yan ng ating EEZ. So, mga kaibigan, basahin ko lang saglit, no? Ano ba yung tinatawag na exclusive economic zone? Ito, this extends 200 nautical miles or 370 kilometer or 230 miles from the baseline. Within this area, the coastal nation has sole exploitation rights after all natural resources. In casual use, the term may include the territorial sea and even the continental shelf. The EEZ were introduced to halt the increasingly heated clashes over fishing rights, although oil was also becoming important. So yan mga kaibigan. Kaya meron tayong EEZ na tinatawag. Ginawa ito mga kaibigan sa UNCLOS, itong batas na ito, para maging a framework, para maging batayan, no, na batas ng bawat country. At para sundin, hindi para labagin. Pero ang ginagawa ngayon ng China, nilalabag po nila ang UNCLOS. Malinaw na malinaw po yan. Nilalabag nila ang UNCLOS na tinatawag. Sumali pa sila pagkatapos hindi naman pala sila nag-abide doon sa UNCLOS.